Talaga nga namang masasaktan ng sobra dito si si Kadigungan dahil sinampal guys ng katotohanan ni President Bongbong Marcos na kaya naman palang labanan ang droga nang hindi ginagamitan ng pang-aabuso, ng violence. 'Di ba? Kaya naman pala. Talaga nga namang shink, shink, puk, 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 chik, 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 ching. Talaga naman yan ho yung level na sampal ni Pangulong PBBM dito kay Kadigungan. No, according dito sa balita guys, sa Presidential Communication Office, PCO, PBBM says government made significant progress in fighting illegal drugs at grassroots level. So ano nga ba yung grassroots level? Ugat, 'di ba? Yung pinakapuno, yung pinaka-source, 'di ba? Yung pinaka-first hand. Yun ho, hindi yung sanga-sanga ba? Unlike dito sa ginawa ni FPRRD na tinirada niya guys, yung mga sanga-sanga, yung mga blue corner people ba, yung trabaho, maliliit na tao lang, construction, mga mananahi, labandera, tricycle driver, yan yung mga blue corner job, yan ho yung tinirada ni Kadigungan at hindi ho yung mga malalaking tao. Tapos laganap pa guys ang pagtagaktak ng dugo diyan sa mga daanan dahil nga napakadumi, napaka-violente, napakamapang-abuso ng drug campaign ni FPRRD. Grabe yung pangaharas, 'di ba? Tapos yung iba mga planado na yung yung kaso, 'di ba? Kahit hindi naman gumagamit para sa mga mapang-abusong kapulisan ay gumagamit, planado na yung mga word na nanlaban kahit hindi naman nanlaban, yung nilalagyan nila ng baril, yung kamay, picturean, nanlaban to, diba? Mga ganon, mga planadong kaso. Ngayon, sabi dito sa balita, basahin lang natin guys President Ferdinand Marcos Jr., tulo sipon ko, express elation Monday nung Lunes to guys. Na late na ako sa balita pero good news kasi yung pumutok na issue nung nakarang araw itong si Macanas. Anyway, move on na tayo dyan kay Macanas. Monday on the government success in fighting against illegal drug at the grassroots level. Following the report of the Philippine National Police, PNP, that it had confiscated some 10.4 billion pesos worth of narcotics in 2023 and clearing large number of barangays of drug influence. See? At the grassroots level, kaya naman pala guys, kaya naman pala na hindi maging madugo. Pero bakit sa panahon ni Kadigungan, ang dugo ng kanyang tokhang-tokhang. Natatawa na nga lang ako guys kasi alam nyo, grabe talaga yung laki ng diferensya ni Pangulong PBBM at ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi si Pangulong PBBM, he doesn't need to be, look macho, look matapang. Yung to the point na nagmumura, hindi niya kailangan ng ganun para takutin yung taong bayan para sumunod 'Di ba? Kumbaga, kawang gawa, kilos, hindi na yung puro satsat. Samantalang si Digong, nananakot ka, putang, gumaganon pa, 'di ba? Grabe yung pananakot. Tapos, ano yung nangyari? Palpak yung kanyang drug campaign. And I believe this government believes in human right. 'Di ba? Sinusunod nila ang rule of law and due process. Yan talaga yung napansin ko in this administration. Anyway, pakinggan natin tong balita para mas maliwanag. 2 minutes lang to, guys.
177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. Mayroon ng mga pulis na nasampulan ng kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim ng Marcos administration. 177 police officers ng National Capital Region ang nahaharap ngayon. Ay, napatay ko. Sorry, guys. Ngayon sa mga kasong may kinalaman sa drug operations sa bansa. Sa datos pa ni PBBM, 151,818 na kaso ay nasa korte na at 121,582 ang nakakulong na. Ayon sa Pangulo, nais ng kanyang administrasyon na maging mapayapa ang mga komunidad at maiiwas ang mga kabataan sa iligal na droga. Tama. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magandang numero, hindi ay talagang magiging improvement, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan. Wala pang reaksyon ng Philippine National Police sa bagay na ito. Samantalang tututukan naman ni Pangulong Marcos ang nationwide cleanup program na kalinisan sa bagong Pilipinas na nasimulan na noong Enero 6. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng bayanihan pagdating lalo na sa paglilinis ng mga kalsada, kanal, pamilihan at mga eskwelahan. Ayon kay Pangulong Marcos, imo-monitor niya mismo ang takbo ng programa. Kikiladanin natin at pararangalan natin ang mga outstanding na performance. Higit sa lahat, ang kaayusan at kalinisan sa bawat barangay ay tutukan ng inyong Pangulo. Una nang inanunsyo ni Department of the Interior. Okay, tapos na tayo dun sa balitang yan. Kasi yung kay Pangulong PBBM, yung content natin ngayon is about dito sa sa 10 billion na na nakumpiska worth of money pero walang natchibug na chupapi, walang natchibug na tao. Ito nga guys, 27,968 drug cleared barangay. Nakikita niyo yung datos na yan. Post mismo yan ni President BBM. So, meron siyang video dito. Siguro mas klarado ata to. Kabila naman yan, alam naman natin na kuminsan na dadala ang ating mga opisyal. At syempre, hindi natin maaaring pabayaan yan. Kaya ang nangyari ay 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. We are now pursuing 151,818 court cases by the DOJ in 2022 to 2023 with 121,582 na ikulong na. Ito mga violators tungkol dito sa mga drug trade. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magandang numero, hindi ay talagang magiging improvement, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin dyan sa pagpasok sa lifestyle ng drug taking. Bagong Pilipinas, bagong muka. Diba? May paano-ano pa si Digong dati, naalala ko, diba? Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wag. Tas malaman-laman natin sa testimony ni Las Cañas. I don't know if it is really true or not, but sabihin na lang natin kung totoo man to, mayroon ka pang wag masisira ang buhay mo tapos ikaw pala yung drug of all the drug lord of Southern Mindanao. Yeah, nakaka-turn off. But anyway, yun na nga, the point here is kaya naman pala na maging matahimik ang pakikipaglaban sa droga, 'di ba, nang walang namamatay, walang nachichibog na tao, kaya naman pala. Not unlike dito kay FPRRD, 'di ba, na madaming chupapi ang nachibog. 'Di ba? Usapang bakla. Madaming mga tao ang nachibog sa kanyang madugong drug war. Ngayon na sinisingil na siya ng mga buhay ng mga taong, sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa, binabalikan na siya ng pagkakataon at panahon. Ngayon, ang daming ganap sa buhay. May pa-impeach na nalalaman,
may pa-withdrawal na nalalaman, may possible disobedience na nalalaman, at recently, pakudita-kudita. Pero lahat ng yun, guys, palpak. Palpak. Ngayon, sampal sa katotohanan to sa kanya. Anyway, this is a good news so far sa pagpasok ng bagong taon. Hoping na ipagpatuloy ito ni President BBM for the better country and for the progressive economy. Bagong Pilipinas, mabuhay kayong lahat. Bye-bye mga kababayan.